parang sa upa po sila, yung mga upa po sila. May mga 20 pamilya po. Yung voluntary. Umalis na. Voluntary din. Tayo, Bishop, para makita nyo. Dahil yun din po talaga ang sinasabi na yung kahabaan ng San Juan River. San Juan River din po ito kasi ng San Juan River. Ay, si Bishop. Good morning po. Morning po. Ganda umaga po. Makiisa nga doon sa layunin nitong mga grupo sa simbahan at mga NGOs na nagmamalasakit na sa kalagayan nitong mga tinatawag na SWAT. Ang pagparito ko sa katunayan ay isang masasabi natin personal, no? Pero sa aking ginagawang ito, nalalaman ko naman na yung aking ginaganap ay siya rin gagawin ng ating mga obispo sa aking kalagayan. Kung marami kasi mga bagay-bagay na dapat isaalang-alang dito, no? Una-una na yung talagang kapakanan ng mga mamamayan natin na ipinagsasanggalang ng mga estero. Yun na yung una. Tapos pangalawa, ang karapatan din at ang kapakanan ng mga sinatawag nating naninirahan sa mga estero. Na pag sila ay pinaalis noon, dapat naman mabigyan din natin sila ng tirahan at yung makabubuti, no? Kaayusan sa kanilang buhay. Ito ay ang ilan lamang sa mga nanonomento ng Task Force on Urban Conscientization. Amen. Kapatid, nandito tayo ngayon para sa pagdiriwang ng pananalisa sa araw na ito na tinalawag na ito kaugnay ng isang ayusan o isang problema natin sa ating bansa, sa ating lipunan, ang kaninirahan ng mga tao sa mga lugar na inaakala dapat ay At ang maganda nung isinasama niya sa mga burol sa bundok, yung kanyang mga disipulo upang doon ay makita siyang mananalangin makipag-usap. He needs other people. At maganda ito din yung ating matutunan sa mga bata. Kaya kasi sinabi ni Pope Francis yung sinasabi niyang repent on globalization of indifference. Yung pagkakaiba-iba, pagkakakanya. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. In the name of God of justice, we vehemently oppose and denounce and demand the government to stop all demolition activities throughout the country. We call on the government to address the roots of poverty, unemployment, and lack of basic social services. The roots of poverty are landlessness and lack of national industrialization. 1995, nagkaroon ng demolisyon dito sa Sitio Militar. Kami po yung ako yung pari dito noon na nakatira dyan, kasama ko mga seminarista namin. Sa likod ng bahay namin, tinuluyan namin, yun ang dinimulis, crap during the time.
ang demolisyon ay kailanman hindi po naging solusyon. Ang patutunguhan lamang ay isang marahas. Na both ways ay nagkakaroon ng alitan lamang. Sana kung magandang dialogue. Nakakalungkot pong isipin na kami ay tinuturing na spoiled squatter daw po. Spoiled pa po ba kami na yung tanging meron lang kami ay pamamasura? Squatter pa ba kami na naturingang Pilipino ay pinapalayas sa kakarampot na tinitirahan namin na kung tutusin na hindi na nga pwede tawaging bahay dahil gawa talaga siya sa basura. O, hindi naman po kami tutol sa relokasyon eh. Yun nga lang yung pinagdalhan sa amin sa Batya ay isa ring flood basin, kaya nga po siya tinawag na Batya eh. Tapos, tatanggalin po kami sa Smoky Mountain dahil daw po ay danger zone. Pinipilit po namin mabuhay sa basurahan dahil mas mabilis kumita ng pera. Kahit nasabihin madumi, nagtitiis kami sa init, lamig, ulan. At syempre sa hilo dahil sa barko yung tinatapon yung basura. Pero pinipilit po namin mabuhay dahil yun lang po ang tayong paraan para kami ay patuloy. Tapos, tayo po dito, ang gobyerno po natin, hindi man lang mapakinggan yung aming mga kahilingan. Samantala yung mga kaibigan po natin Japanese, ito po, tumutulong po sila sa petisyon namin. Pwede niyo pong tingnan kung gusto niyo po. Ang malungkot po ngayon ay nagkakahiwa-hiwalay na sila. Dahil dito sa programa ng gobyerno na demolisyon. Ang ilan sa kanila ay nag-self-demolish at lumipat na doon sa Batya. Sinundan namin sila doon para makita namin kung ano ang kalagayan. Nakita namin, maganda nga naman ang lugar, pero puro bahay lamang. Wala silang kabuhayan doon. Lalong-lalo na po ngayon na sa gobyerno ay napakadalas naming naririnig sa aming mga dialogue with the government. Pagdating po sa development, ang lagi nilang sinasabi, inclusive development. Ibig sabihin ng inclusive, lahat dapat kasama. Hindi lamang yung mga magtatayo ng mga korporasyon o industriya, hindi lamang yung mga manggagawa, hindi lamang yung mga ang gobyerno, kundi ang lahat ay dapat na kasama dito sa pag-unlad na ito. Kaya dapat pinag-uusapan ito ng maliwanag. At isa po yun sa mga isinusulong din ng simbahan na yayamang ang pag-unlad ay isang sama-samang pangyayari. Tayong lahat ay dapat na sama-samang nagsisikap na harapin ang pag-unlad. Tingnan natin yung mga problema, tingnan natin yung ating mga nilalayon.